The prayer of a righteous man has great power in its effects. Wow. Ayan, so magandang araw po ulit sa ating mga ka-faith viewers. Muli magkakasama na naman ulit tayo sa isang edisyon na Catecutes! Yes! Maganda naman talaga ng araw na ito. And bago natin ituloy-tuloy kapatid, siguro ipakilala muna natin ulit yung ating mga kasama para sa pag-uusapan natin ngayong topic. So, we are very much thankful kasi kasama ulit natin si Kuya Kaloy, Professor Chide, and also si Kuya Rolly, President Emeritus ng Courage Philippines and also Guidance Counselor ng UP. Thank you very much, Kuya Rolly. Salamat po, brother. And syempre, hindi magpapahuli ang Catholic Faith Defenders Diocese. And very happy Christian kasi. Yes. So, yun nga, pag-usapan naman natin ngayon kasi napapanahon, actually hindi naman napapanahon talagang araw-araw din naman talaga. Uso naman talaga ang mga backer, di ba kapatid? Syempre bro, Oo. sungsong baka ngayon. Oo. Kung meron tayong kailangan kay Mayor, kanino ba tayo lumalapit? Kay Mayor. Syempre saan pa ba? Syempre kay Mayor. So, yon. Paano kung halimbawa ang mga pangangailangan natin ay kay Lord? Sinong backer natin? Siyempre, sabi ng iba, pwede naman dumirekta kay Lord eh. Pero tama ka, meron bang isang tao na pwede natin maging backer sa ating Panginoong Jesucristo? Sino? Sino kaya? Sino kaya? Syempre walang iba kundi ang ating mahal na ina na si Mama Mary. Amen. So, siguro linawin natin yan sa tulong ng ating mga resource person. Bakit si Mama Mary yung pinaka-effective natin na backer? Sige, tayo mag-umpisa sa ating favorite resource. Ang banal na kasulatan. Ayun, at least nabasa. Hindi lang po para sa mga ating mga separated brethren ng mga Protestant o born again. In fact, the Bible is a Catholic book. So, may tatanungin muna ako sa inyo. Si Mama Mary ba righteous? Yes. Oh, of course. Talaga? Righteous siya? Pinagdugdan ng Ama. Okay. Kung ganon, alalahanin natin ang sabi sa James. Sa letter of James, chapter 5, verse 16. The prayer of a righteous man has great power in its effects. Wow. So kung righteous man ka, makapangyarihan ng iyong dasal. O may tanong pa akong isa, ang mahal na ina ba may takot sa Diyos? Of course. Ay, oo, meron. May takot Meron sa Diyos. talaga. Oo. So, takbo naman tayo sa Proverbs. Sa Proverbs chapter 31, verse 30. Charm is deceitful and beauty is vain, but the woman who fears the Lord is to be praised. So, kung ang ating mahal na ina ay may takot sa Diyos, dapat din siyang purihin. At dahil siya ay righteous, ang kanyang dasal ay makapangyarihan. Pero, ang ating mahal na ina ba, ordinaryong righteous person lang? Ordinaryo ba siya na woman with the fear of the Lord? Siya ay nakakaangat. Siya ay walang iba kundi ang ina ng ating Panginoon Jesucristo. Takbo naman tayo sa first book of Kings, chapter 2. So sa first book of Kings, chapter 2, nandito yung lumapit si Bathsheba sa kanyang anak na naging hari na ng Israel, si Solomon. Nung si Bathsheba ay pumunta kay King Solomon, so ito yung 1 Kings chapter 2 verses 19 to 20. The king rose to meet her and bowed down to her. Then he sat on his throne and had a seat brought for the king's mother, and she sat on his right. So, yung hari, yung kanyang ina, yung queen mother, nasa kanyang kanan, nakaupo. Then, Bathsheba, the queen mother, said, I have one small request to make of you. Do not refuse me. Hindi, please don't refuse me. Hindi, do not refuse me. Utos talaga siya. Utos Oo. ng ina sa kanyang anak. And the king said to her, make your request, mother.
for I will not refuse you. Baka sabihin na iba, si Solomon naman yun, si Bathsheba. Oo nga, si Solomon at si Bathsheba. Si Solomon na hari ng Israel at si Bathsheba na queen mother ng Israel. Ganon din naman si Kristo. Si Kristo ay hari. Yes. Hari, the true king, the eternal king of Israel. And Mary is the queen mother of Israel. And it is Israel, of course, kasama na tayo doon, no? The new Israel. Tayo mga nag-graft onto the tree of old Israel. Na tayo mga naniniwala na mananampalataya kay Kristo. Now, tingnan natin, nagkaroon ba ng application ito? Meron. Sa John chapter 2, makikita po natin sa wedding at Cana. Napaka-confident ng ating mahal na ina na pakikinggan siya ng ating Panginoon. Sabi dito, sa John chapter 2, verse 3. When the wine failed, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "O woman, what have you to do with me? My hour has not yet come." Isip, kung superficial ang basa dito, parang iisipin ng ilan, na parang binabrush off sa ni Jesus, pero hindi. In the next verse, sabi ni Mama Mary, his mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Kasi alam niyang susundin siya ng ating Panginoon. And that's exactly what happened. Jesus turned the water into wine for the benefit of the newly married couple. So tayo po ay merong confidence na pag ang ating mahal na ina ay nagdasal para sa atin, tayo ay bibiyayaan. Amen. Pakikinggan ng Panginoon ang dasal na ito. Amen. Pero syempre, dapat tayo na ipagdasal ng ating mahal na ina. Kasi kung humihingi tayo ng dasal sa ating mahal na ina, puro naman tayo kasalanan, hindi naman tayo sumasang-ayon sa grasya ng Panginoon, ay bakit tayo pakikinggan? Bakit tayo bibiyayaan? Diba? Pero yun, otherwise, the intercession of the Blessed Virgin Mary is all-powerful. Yes. And we can have trust and confidence in her intercession. Kumbaga, holy backer. Holy backer. Siguro maipasok na lang natin. Mostly naman din ang mga apparitions na nangyayari worldwide. Talaga si Mama Mary talaga yung mas madalas na nagpapakita. Talaga mga kapatid? Yes. So, maitanong na lang din natin, batuhin natin yun ng isang tanong. Kasi diba, usually, ang sinasabi nila, si Mama Mary, inassume sa langit. Baka may magkaroon ng confusion with ascension. Ano ba yung kaibahan nun? Kumbaga yung assumption, huwag ka mag-assume. Huwag maging assumera. Hindi, joke. Assuming. So actually, doon makikita natin yung ascension into heaven by the Lord, no? Si Lord mismo, by His own power, ay umakyat sa langit. Yes. Kasi, Yes. bakit? Si Lord Jesus Christ ay Panginoon, ay Diyos, no? Ang assumption ay hindi sa kapangyarihan ng kapangyarihan ni Mama Mary, kundi kapangyarihan ng Diyos ang nag-akyat sa kanya sa langit. Kaya tama yung sinabi kanina, no, na ang ascension, umakyat siya sa langit, ang assumption, inakyat siya sa langit. Kasi hindi naman Diyos si Mama Mary. Wala siyang kakayahan na iaakit niya ang kanyang Kasi hindi siya capable to do that. Kasi, yun nga, sabi ni brother na hindi naman talaga Diyos si Mama Mary, na minsan nagiging misconception din ng non-Catholics na Gino-Diyos natin si Mama Mary, which is not. Oo. Yun ang assume nila, mga assumera sila. Yeah. Makapangyarihan ng dasal ng ating mahal na ina, pero kailangan pa rin siyang, yung kumbaga, yung katuparan ng dasal, kailangan manggaling pa rin sa kanyang anak. So ultimately, lahat ng kapangyarihan, lahat ng grasya, lahat ng meron ng ating mahal na ina ay galing kay Kristo. Ang analogy nga po natin dyan, mga nakikinig sa mga nakikinig sa atin, ang analogy natin dyan, si Kristo ay araw. Ang ating mahal na ina ay buwan. Siya ang buwan. Lahat ng kanyang ilaw ay nanggagaling lang rin sa ating Panginoon. Amen. But the fact of the matter is, iniilawan siya ng Panginoon. Wow. Kaya dapat makita rin natin sa kanya ang karampatang respeto, pagmamahal, at pagpupunyag. Amen. Isang Magandang analogy rin na analogy, pwede, ano? isa rin analogy na pwede nating tingnan. Actually, isa yun sa mga titulo ng ating mahal na Birhen,
she is called the Ark of the Covenant, no? Pero ano ba nagpapabanan doon sa arko? Hindi yung arko mismo, kundi yung nasa loob ng arko. Yung laban. Yung laman ng arko. That is the one that makes the ark holy. So, ganoon rin sa siyam na buwan na dinala ni Birheng Maria, si Kristo sa kanyang sinapupunan, no? That actually made her holy. So, yung presensya ng Panginoon sa kanyang kaloob-looban, pero kahit na isnilang na siya, no? Parang, actually, sabi nga, no? Parang, even prior to Jesus Christ being conceived in her womb, Mary has already carried her in her heart. Yes. Pero po yung dogma po ng Assumption, it was declared lang, I think, mga 1950. So, pero ang assumption po ba na ito ay talagang pinapaniwalaan or pinapractice na po ba talaga ng mga early Christians or Before the mga 90s. apostles? Before the So baka lang kasi sasabihin ng iba na huwag niyong paniwalaan yan kasi gawa lang yan ng Katoliko kasi noong 1950 lang siya na-proclaim. So siguro baka matulungan niyo po kami to further explain na kung talagang pinapractice po na siya ng early Christian or ng mga apostles. Okay, You're watching ETVN Philippines.